Si Lina's POV. Sa wakas, nakaraos din. Totoo pala talagang mga naririnig ko na sulit ang paghihirap at pagtitiis na naranasan sa 6 na buwan na pagbubuntis kapag masilayan mo ng mga anak mo. Hindi ko mapigilan ang pagpatak ng luha sa aking mga mata habang isa-isa kong pinagmamasdan ang mga anak ko. Hindi ko lubos sa kalain na kinaya ko silang iluwal dito sa mundo nang sabay-sabay. Ang gaganda nila. Mahina ko sambit habang walang tigil ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Luha ng kaligayahan. Yes, ang gaganda ng mga anak natin si Lina. Salamat. Salamat sa napakagandang regalong ipinagkaloob mo sa akin. Narinig ko namang bigkas ni Draco. Napansin ko sa pagkakataon na to, medyo emotional na naman siya. Nakikita ko din sa mga mata niya ang puyat pero hindi hadlang yun para mapansin ko kung gaano siya kasaya. Marami ka nga alagaan. Mahati ng oras mo sa kanila. Hindi mo na magagawa pang mga gusto mong gawin kagaya ng dati. Nakangiti kong sagot sa kanya. Alam ko naman na ready siyang magpakatatay sa mga anak namin pero mas gusto ko kasing paulit-ulit na maririnig mula sa bibig niya ang kahandaan niya. Mas nagiging panatag kasi ang loob ko sa tuwing naririnig ko mula sa bibig niya kung gaano siya kahanda para maging ama sa mga anak namin. Magiging full-time dad ako sa kanila. Handa akong talikuran ng lahat ng mga nakasanayan ko para sa'yo't para sa mga anak natin, sweetheart. Nakangiti niyang sagot sabay ng pagdampi ng labi niya sa noo ko. Hindi ko naman mapigilan ang pagguhit ng matamis ng ngiti sa labi ko. Hindi ko alam pero todo kilig naman ako sa naging sagot niya sa akin. Alam ko sa sarili ko na hindi talaga ako magkamali sa naging desisyon ko na bigyan siya ng chance na magtiwala ko sa kanya. Kahit sila mommy at daddy ay masaya nang masilayan sila sa unang pagkakataon ang kanilang mga apo. Ilang beses ko pang narinig sa kanila na hanga daw sila sa tapang ko. Nagawa ko raw isilang ang mga anak ko ng ligtas at malulusog. Siyempre, sa lahat ng mga papuri na narinig ko ay may damo na palaging nasa tabi ko. Sa buong oras na pananatili ko sa ospital, hindi na talaga siya umaalis sa tabi ko. Todo alaga siya sa akin na kahit na ang pagpunta sa banyo ay gusto pa akong samahan. Masasabi kong sobrang swerte ko sa kanya. Hindi man naging maayos ang unang pagkikita at mga komprontasyon namin dati. Bumawi naman siya ngayon. Hindi ko inaasahan ang pagiging mabait niya sa akin. Sinisigurado niya talaga na ayos lang ako sa lahat ng oras na kahit sa pagkain ay kulang na lang ay subuan ako. Halos 2 araw lang naman kami nag-stay sa ospital at pinayagan na rin kami ng aking mga doctors na lumabas na wish is pabor sa akin yon. Mas palagay kasing loob ko kung sa bahay na lang kami. Kaagad na nag-hire si Damo ng 6 na mga yayas na magiging katuwang namin sa pag-aalaga sa mga bata. Nung una, ayaw ko pa nga sanang pumayag dahil sobrang dami naman pero noong sinabi niya na shifting daw ang magiging duty nila, wala na akong choice kung hindi hayaan na lang siya. Marami naman siyang pera kaya bahala siya. Alam mo, ang OA mo, 6 talaga? Seryoso kong tanong sa kanya. Kasalukuyan kaming nasa garden habang pinapanood ang mga anak namin na pinapaarawan ng mga yayas nila. Si Lina, 3 sila at gusto ko masigurado na maalagaan sila ng maayos. Nakangiti niyang sagot sa akin. Kahit na triplets ang mga anak natin, kayang-kaya ko pa rin silang alagaan kahit na mag-isa lang ako. Nakangiti kong sagot sa kanya. No, hindi naman ako makakapayag niyan. Hanggat maaari, ayaw ko mawalan ka ng time sa sarili mo. 9 na buwan silang nasa sinapupunan mo't sapat na yon para makita ko kung gaano kahirap sa'yo yon. Ngayong nakapanganak ka na, gusto ko mag-relax ka muna. Nakangiti niyang sagot. Pero Damon, gusto ko maging hands-on. Nakanguso kong sagot. Of course, kaya lang magagawa mo lang ng maayos ang maging hands-on mom nila kung may mga makakatulong ka. Masuyo niyang sagot kasabay ng pag-akbay niya sa akin. Sa bagay, well, bahala ka na nga. Teka lang, kailan pala natin pabibinyagan sila Jada, Jade at Jaden? Nakangiting tanong ko sa kanya. Yes, siya din ang pumili ng mga pangalan ng mga anak namin. Hindi ko na kinontra dahil nagustuhan ko rin naman ang ibinigay niyang pangalan sa mga bata. Unique pakinggan. Well, isasabay natin ang binyag sa kanilang 1 taong kaarawan para tipid. Pabiro niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng matawa. Talaga lang ha? Naisip niya pa talagang salitang pagtitipid.
Gayong yaya pa lang ng mga anak namin, 6 na kaagad ang kinuha niya. Knowing Damon, wala sa bokabularyo niya salitang pagtitipid. Basta para sa kapakanan ng mga bata, alam kong kayang-kaya niyang ibigay lahat. Sweetheart, pwede bang sa kwarto mo ulit ako matutulog? Kakagaling lang namin ni Damon sa nursery room para i-check ang kalagayan ng mga anak namin. Nang kakaibang hirit na naman ang lumabas sa bibig niya. Napatigil ako sa paghakbang at seryoso siyang hinarap. Hindi na ako buntis para samahan mo pa ako sa kwarto ko. Nakataas ang kilay na sagot ko sa kanya sabay halukip-kip. Sobrang bilis ng paglipas ng araw, eksaktong 3 buwan pagkatapos kong manganak, kakaibang hirit na naman yata itong naririnig ko mula kay Damon. Nasanay na rin yata siyang tawagin akong sweetheart. Bakit, hindi ba pwede? Makikitulog lang naman ako eh. Wala naman akong gagawin na labag sa kalooban mo. Malungkot na sagot niya sa akin at nagpatiuna na siyang naglakad paalis. Nagtatakang nasundan ko na lang siya ng tingin. Ano kaya nangyayari sa taong yun? Bakit parang ang bilis naman yatang magtampo? First time to ha? Mainit ang ulo? Naguguluhan kong bulong sa sarili ko. Wala sa sariling napahakbang na rin ako at kaagad siyang sinundan. Kaya lang masamak na mas mahaba ang hakbang niya kumpara sa akin kaya bago ko pa siya naabutan, nakapasok na siya sa kanyang silid. Hindi ko naman malaman ang gagawin ko. Nagtatalong isipan ko kung kakatukin ko ba siya or hindi gayong alam ko mukhang bigla yata siyang nagtampo sa hindi ko pagpayag sa gusto niya. Hala, nagalit yata ang loko ah. Ano ngayon ang gagawin ko? Naguguluhan ko muling bigkas. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ko bago ako lumapit sa pintuan ng kanyang silid at kumatok ng 3 beses. Kaya lang mukhang matindi nga yatang tampo ni Damon sa akin dahil wala man lang ako nakuhang response mula sa kanya. Mukhang wala yata siyang balak na pagbuksan ako. Kaya lakas loob ko ng pinihitang seradura at ganun na lang ang tuwa ko nang mapansin kong hindi nakalak yun. Damon, mahinang tawag ko pa sa kanya bago ko dahan-dahang pumasok sa loob. Kaya lang walang Damon na sumagot kaya naman pagkapasok ko sa loob, maingat ko ng isinarang pintuan bago ko inilibot ang tingin sa buong paligid. Kung malaki ang kwartong inuupo ako ngayon, masamak na mas malaki itong kwarto ni Damon. Ito ang kauna-unahang pagkakataong nakapasok ako sa loob ng silid na ito, kaya hindi ko mapigilan ng humanga sa mga nakikita ko. Carpeted ang buong paligid at very elegant ang lahat na nakikita ko. Hindi ko akalain na may mas maganda pa palang silid, maliban sa silid na ginagamit ko ngayon. Hindi ko na napigilan pang sarili ko. Naglakad-lakad na ako sa buong paligid. Abala ako sa kaka-inspeksyon ng maramdaman kong pagbukas ng pintuan na kung hindi ako maaaring magkamali ay ang banyo. Mula sa loob ay niluwa si Damon na naka-bathrobe lang. Napansin ko pang ang pagkagulat sa mga mata niya nang makita niya ako. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Seryoso niyang tanong sa akin. Natigilan naman ako, hindi kasi ito ang inaasahan kong salitang maririnig ko mula sa kanya. Since nakiusap siya sa akin kanina na kung pwedeng tumabi siya sa akin sa pagtulog. Sa pintuan, kumatok ako kaya lang hindi ka sumasagot kaya pumasok na ako. Pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. So, anong kailangan mo? Gabi na't kailangan mo na magpahinga, wika niya. Parang nalulungkot ako matulog na mag-isa eh. Pwede bang makitulog dito? Kinakabahang sagot ko sa kanya. Kahit na maayos ang pakikitungo niya sa akin sa lahat ng oras, hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng kaba, lalo na't bigla na lang akong pumasok dito sa loob ng kanyang silid na hindi man lang nagpapaalam. Are you sure na gusto mong matulog dito sa kwarto ko? Wala nang bawian? Seryosong muli niyang tanong habang naglalakad siya palapit sa akin. Lakas loob naman akong tumango. Kung pwede lang naman. Kung hindi naman pwede, lalabas na ako. Mahinang sagot ko at takmang maglalakad na sana patungo sa pintuan ng kanyang silid nang maramdaman kong biglang pagyapos niya sa akin. Not so fast, sweetheart. Akala ko ba wala nang bawian? Mahinang bulong niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng pagkailang, lalo na nang maramdaman ko ang init na nagmumula sa kanyang katawan. Mukhang ayaw mo naman eh. Lalabas na ako. Inaantok na kasi ako eh. Mahinang sagot ko sa kanya. Ramdam kong malakas na pagkabog ng dibdib ko. Pakiramdam ko bigla ako nakaramdam ng nerbiyos dahil sa sitwasyon namin ngayon. Sinong may sabi sa'yo na ayaw ko? Of course, gustong gusto ko. Simula nung nanganak ka, hindi na kita nakakatabi sa pagtulog at sobrang namiss kita. Mahinang bigkas niya kasabay ng pagdampi ng mainit niyang hininga sa may punong tenga ko. Muli ako napalunok ng sarili kong laway dahil sa kakaibang damdamin na lumukob sa buo kong pagkatao.
Lalo na nang maramdaman kong isa niyang palad na dahan-dahang pumapaloob sa suot kong blouse. Pakiramdam ko biglang nanayo lahat ng balahibo ko sa buo kong katawan. Damon, anong ginagawa mo? Mahinang sambit ko. Hindi naman ako tanga para hindi maramdaman ang kung anong nais niyang ipahiwatig. I want you, Selena. Ilang buwan ko ring pinangarap na muli kang maangkin. Ilang buwan din lang naman ang panaginip kong mga nangyayari sa atin noon. Mahina niyang bigkas kasabi ng pagdampi ng labi niya sa leeg ko. Hindi ko naman mapigilan ang mapakagat labi dahil sa kakaibang sensasyon na kaagad na lumukob sa buo kong pagkatao. Sa ilang buwan kong nakakasama si Damon sa isang bahay, alam ko sa sarili ko na pwede ko na talaga siyang pagkatiwalaan. Na pwede na ulit akong sumugal sa ngalan ng pag-ibig dahil alam ko at nararamdaman ko kung gaano rin ako kahalaga sa kanya ngayon. Kakaiba ng bawat galaw ang haplos na ginagawa niya sa akin ngayon. Hindi na lang isang pagnanasa kung hindi may kasama ng pag-iingat. Yes, sa bawat haplos na pinapadama niya sa akin, alam kong may kasama na yung pagmamahal at respeto. Ang bawat halik na pinagsaluhan namin ngayon ay may kasama ng pagmamahal. Hindi na lang init ng katawan ng lahat-lahat. Hindi na lang ito simpleng pagtatalik but we make love na. Yes, sweetheart, my Selena, my one and only Selena. Sweetheart, I can't stop. I love you, Selena. I want you. Mahinang anas niya na parang musika sa pandinig ko. Para akong lalagnatin na ewan. Wala sa sarili na pasabunot ako sa kanyang buhok para kumuha ng kahit nakatiting na lakas. Kinakabahan at the same time, hindi ko mapigilan na makaramdam ng matinding excitement. Hindi tong first time na nagtali kami pero ang lahat ng ginagawa niya sa akin ngayon ay first time sa pandama ko. Oh gosh, Damon, hindi ko na kaya. Wag mo tigilan. Parang nababaliw kong bigkas. Hindi na ako mapalagay at ramdam ko na rin ang pawis sa noo ko para akong kakapusin sa aking paghinga dahil sa ginagawa niyang ito sa akin. Yes, hindi kita titigilan, Selena. Akin ka lang. Akin ka lang, sweetheart. Malambing na bigkas niya na nagbigay ng kakaibang kiliti sa puso ko. Mariing nakapikit ang aking mga mata para damhin ang mga ginagawa niya ngayon sa akin. Yes, sa kanya lang ako. Wala rin akong balak na tumingin sa ibang lalaki kung hindi sa kanya lang ang lahat ng meron ako. Damon, tama na yan. Pagod na ako. Hinihingal kong bigkas. Kahit na nakaraos na ako, wala pa rin yata siyang balak na iwanan ng aking perlas. Pagod? Pagod ka na kaagad gaya nag-umpisa pa lang tayo. Nakangisi niyang sambit. Dahan-dahan siyang umalis sa ibaba ko tumayo sa gilid ng kama. Namumungay ang mga matang napatitig ako sa kanya at hindi ko mapigilan na makaramdam ulit ng excitement. 42 na si Damon pero napaka-perfect pa rin ang hubog ng katawan niya. Barakong-barakong tignan at kung swerte siya sa akin, mas swerte ako sa kanya. Hindi ko inaalis ang pagkakatitig ko sa kanya. Ready? Nakangisi niyang bigkas habang dahan-dahan na naglakad palapit sa akin. Hindi ko naman alam kung tatango or iiling ba ako. Tsak na mawawasak na naman ako nito eh. Baka mabuntis ulit ako niyan. Mahina akong bigkas. Hindi pa ako nakakabawi sa panganganak ko kaya hindi pa ako ready na mabuntis ulit. Nope, hindi na muna kita bubuntisin. Promise. Nakangiti niyang bigkas at muli ay sabay naming narating ang rurok. Natapos ang mainit na pinagsaluhan namin ni Draco na pareho kaming naghahabol sa paghinga. Tapos na ang mainit na sandali ng pinagsaluhan namin ni Damon. Pero heto pa rin ako. Hindi makatulog at parang tanga na bigla na lang napapangiti. Ewan ko ba, pagod ako pero ayaw ko pang pumikit ng mga mata ko. Iba ang epekto sa akin sa katatapos lang na pagniniig sa naming dalawa ni Damon. Kinikilig ako na ewan. Mahigpit siyang nakayakap sa akin ngayon habang mahimbing nang natutulog. Hindi ko rin maalis-alis ang paningin ko sa mukha niya. Ewan ko ba, gwapong-gwapo talaga ako sa kanya at hindi ko akalain na mahulog ako sa kanya ng sobra. Ni sa hinagap, hindi ko akalain na mangyayari ito ulit. Akala ko talaga wala na kaming pag-asa na magkasama ulit at matikman ang langit sa piling niya pero nagkamali ako. Biglang umayon sa akin ang kapalaran. Kaya naman gagawin kong lahat para maging maayos ang pagsasama namin ni Damon. Ngayon pa ba ako panghihinaan ng loob? Gayong may mga anak na kami. Ilang beses ko ring narinig mula sa bibig niya kung gaano niya ako kamahal. Kaya naman wala nang dahilan pa para magpakipot ako. Sa sobrang tuwang nararamdaman ko, hindi na napigilan pang haplusin ang kanyang pisngi. Sino ba naman ang mag-aakala ng mailap at matapang na si Damon Montecarlo Montano ay mahuhulog sa karisma ko? Ah, bakit gising ka pa? Kaagad kong napatigil sa paghaplos sa pisngi niya
Nang bigla siyang nagsalita, dahan-dahan siyang nagmulat ng kanyang mga mata at mapungay akong tinitigan. Sorry kung nagising kita. Mahinang bigas ko kasabay ng pagkagat ko sa sarili kong labi. Halatang antok na antok siya at nagising lang siya dahil sa mga paghaplos ko sa kanya. Bakit hindi ka pa natutulog? Hindi ka ba komportable? May dinaramdam ka ba? Seryoso niyang tanong sa akin. Puno ng pagmamahal niya akong tinitigan sa mga mata kaya hindi ko mapigilan ng mapangiti. Wala akong dinaramdam at komportable naman ako. Kaya lang, hindi talaga ako makatulog. Ewan ko ba? Nakangiti kong sagot sa kanya. Ganun ba? Baka naman nagugutom ka. Gusto mo ikuha kita ng makakain? Seryosong tanong niya. Naramdaman kong lalong paghigpit ng pagkakayakap niya sa akin kaya naman lalo ako nakaramdam ng kilig. Feeling ko nakalutang na ako sa alapaap. Ang sarap niyang magmahal, ang bango niya din at kay sarap niyang yumakap. Wag na, matulog ka na. Ayos lang talaga ako. Wag mo kong isipin, nakangiti kong sagot. Hindi pwedeng hindi kita iisipin dahil hanggang ngayon dilat ka pa rin. Ayaw mo matulog? Ano ba talagang gusto mo, sweetheart? Muli niyang bigkas. Wala nga, ayaw pa kasi akong dalawin ng antok eh. Hindi ko talaga alam kung bakit. Malambing ko sagot habang lalo kong idinikit ang katawan ko sa katawan niya. Gusto kong init na nagmumula sa katawan niya. Ikukuha kita ng gatas. Saglit lang. Mahina niyang bigkas at takmang babangon sana siya mula sa pagkakahiga pero mabilis akong napakapit sa kanya. Huwag ka nang umalis. Huwag mo akong iwan. Ayos lang talaga ako, Damon. Malambing ko sagot. Tss, ikaw talaga. Hindi rin ako mapalagay kapag ganyan ka eh. Supposed to be kapag mga ganitong oras tulog ka na eh. Malambing niya rin sagot sa akin. Ganito na lang, kung gusto mo ako makatulog, pwede bang iheli mo ko? Seryosong tanong ko sa kanya. Ewan ko ba, biglang nabuhay ang pagiging clingy ko at wala akong ibang gustong gawin ngayong gabi kung hindi ang maglambing sa kanya. Siguro dahil alam kong hindi na siya kagayan dati. Kahit na anong hilingin ko ay ibibigay niya at never na rin siya magagalit sa akin. Ako nang nagmamay-ari ng puso ng lalaking to, kaya may karapatan na talaga ako para maglambing. Anong klaseng heli bang gusto mo? Nakangiti niyang tanong. Tuluyan na nga sigurong nawala na antok niya dahil sa pinagagawa ko. Kantahan mo ko, nakanguso kong sagot. What? Kanta? Gulat niyang bigkas. Tumango naman ako. Akala ko ba lahat ng gusto ko ibibigay mo? Pwes gusto kong kantahan mo ko, nakangiti kong sagot sa kanya. But sweetheart, hindi ako marunong kumanta. Wala akong alam na kanta dahil wala naman akong hilig doon. Natatawa niyang sagot sa akin. Hinalikan niya pa ako sa aking noo kaya buong paglalambing na lalo ako napayakap sa kanya. Umunan pa ako sa braso niya bago ko siya sinagot. Hindi ka marunong kumanta? Pwes, kiss mo na lang ako para makatulog ako. Malambing ko sagot sa kanya. Alam kong super landi ko sa mga oras na to pero anong magagawa ko? Mahal ko siya at sa pamamagitan ng paglalambing, gusto kong ipakita sa kanya kung gaano siya kahalaga sa akin. Okay, your wish is my command, sweetheart. Mahinang anas niya kasabay ng paglapat ng labi niya sa labi ko. Bago ko tuluyang ginupo sa mahimbing na pagtulog, minsan pa naming pinagsaluhan ni Damon ang init ng pagmamahal. Muli niya ako inangkin hanggang sa pareho kaming nakaramdam ng pagod. Mga anong oras ka makakauwi? Malambing na tanong ko kay Damon habang inaayos kong kanyang kurbata. Unang araw ng normal routine niya sa buhay, kailangan niya na magbalik sa opisina para asikasuhin ang mga negosyo. Ilang buwan din kasi siyang hindi pumapasok ng opisina dahil mas gusto niyang alagaan ang pagbubuntis ko at ngayon nakapanganak na ako, eto na rin ang pagkakataon niya para personal na muling asikasuhin ang mga negosyo. Before lunch, nandito na ako. Kinausap ko ng executive secretary ko at simula bukas, dito na nila dadalhin sa bahay ang mga papeles na kailangan ko ng pirmahan. Nakangiti niyang sagot sa akin. Nagtataka naman ako na patitig sa kanya. Parang alam ko na tumatakbo sa isipan niya. Parang may pinaplano na naman siya na hindi ko mawari. Bala kong gamitin ang library ko para doon na lang mag-opisina. Hindi ko na feel na lumabas at parang hindi ko kayang mawalay kayo sa paningin ko ng mga anak natin kahit saglit lang. Nakangiti niyang muling bigkas. Mukhang nagets niya naman kagad kung anong ibig sabihin ng mga titig ko kaya kusa na siyang nagpaliwanag ngayon. Ayun, sinasabi ko na nga ba eh. Ngiti-ngiti kong sagot sa kanya. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi ka ba pabor sa plano ko? Seryosong tanong niya. Of course, gustong-gusto ko. Mas maigi nga na dito ka na lang sa bahay magtrabaho para mababantayan kita. Nakangiti kong sagot sa kanya.
Pinagtaasan niya lang ako ng kilay at mabilis na ginawaran ng halik sa labi. I have to go. Ano nga palang gusto mong pasalubong mamaya? Nakangiti niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Pasalubong talaga? Hay, hindi talaga nabigo si Damon sa ipinaramdam sa akin kung gaano ako ka-special sa kanya. Wag na. Kahit wala na, basta maaga kang umuwi. Ngiti-ngiti kong sagot sa kanya. Well, sure, okay. I have to go. I love you, sweetheart. See you later. Nakanting bigkas niya at muli akong ginawaran ng halik sa labi bago nagmamadaling tumalikod. Ingat, Damon. I love you too. Pahabol ko bang bigkas. Kilig na kilig ako sa eksena naming dalawa ngayong umaga. Shit, kay sarap pala sa pakiramdam ang ganito. Feeling ko sobrang haba ng hair ko. Sa pag-alis ni Damon para pumasok ng opisina, muli akong bumalik ng kwarto niya para matulog. Yes, mas gusto ko nang matulog ngayon sa kwarto niya kumpara sa kwarto ko dati. Wala lang, mas feel kong kasama si Damon palagi. Magandang araw po, ma'am. May naghahanap po sa inyo sa ibaba. Kakatapos ko lang maligo nang biglang dumating si Manang. Ibinalita niya sa akin na may naghahanap nga raw sa akin na labis kong ipinagtaka. Maliban kina mommy at daddy at mga kapatid ko na nagsasabi muna sa akin bago sila pumunta rito para makita ang triplets, wala na ako inaasahang bisita na pwede akong puntahan dito sa bahay. Sino Manang? Nagtataka kong tanong. Si Ma'am Alina po, nasa ibaba. Gusto daw po kayong makausap. Sagot naman ni Manang, hindi ko naman maiwasang magulat. Si Alina? Anong kailangan niya sa akin? Ano naman kaya ang tumatakbo sa isipan ng babaeng yon? At itinaon niya pa talaga na wala ang daddy niya bago pumunta rito. Sige po, bababa na ako, mahinang sagot ko. Isang pagtango ang naging tugon ni Manang sa akin bago siya magalang na umalis. Naiwan naman ako hindi mapigilan na makaramdam ng pagkabahala. Ano na naman kaya ang kailangan ni Alina? Hindi pa talaga ako komportabling makausap siya. Ayaw ko na rin kasing patulan ng galit niya, kaya sana manahimik na siya. Simula nung nanganak ako ngayon lang sila ulit nagpakita. Balita ko nagbakasyon to sa ibang bansa na labis kong pinagpasalamat. Pinangarap ko na nga sana wag na siyang bumalik ng Pilipinas, pero malabo yata na matupad ang pangarap na yon. Nakabalik na pala siya ng bansa. Which is hindi talaga pabor sa akin. Wala na akong choice pa kung hindi babain si Alina. Naabutan ko pa nga siya na nakaupo sa garden habang umiinom ng juice. Hindi ko mapigilan na pagmasdan siya. Sobrang laki ng pinagbago niya kahit na sa physical na aspeto. Hindi talaga malabong magustuhan siya ng kakambal kong si Stel dahil sobrang ganda niya naman kasi. Even before. At lalong na-develop ang ganda niya ngayon. Masakit nga lang isipin na sumuko na si Stel sa kanya. Ayaw nang iporso ng kapatid ko ang feelings niya dito dahil alam niyang wala naman daw kahihinatnan ng lahat. Sobrang naging bato ang puso ni Alina at kasalanan namin yon. Kaya nga sa tuwing naiisip ko rin ng mga nangyari noon, sumasakit talagang kalooban ko. Kung maibabalik ko lang ang nangyari noon, mas pipiliin kong maging mabuti sa kanya. Isang malalim na buntong hining ang pinakawalan ko bago ako naglakad palapit sa kanya. Napansin ko naman na kaagad siyang napalingwan nang mapansin niya ang presensya ko. Hi Alina, kamusta? Pilit ang ngiting tanong ko sa kanya. Mula sa pagkakaupo, tumayo siya tumarap sa akin. Ano nangyari sa'yo? Bakit feeling ko hindi ako welcome? Seryosong tanong niya. Biglang salaki na naman ang familiar na kaba sa puso ko. Heto na naman kami. Sa tono ng boses ni Alina ngayon, mukhang naghahanap na naman siya ng giyera. Hindi naman sa hindi ka welcome sa bahay na to. Of course, anak ka ni Damon at pwede kang dumalaw-dalaw dito hanggat gusto mo. Pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Ayaw ni Dad. Ayaw niyang kinakausap kita. Seryosong sagot niya na labis kong ikinagulat. Alam mo, hindi ko talaga alam kung anong pinakain mo kay Daddy at kung bakit sobrang nahihibang siya sa'yo. Imagine, kahit gusto kong kausapin ka, ayaw niya. Ayaw niya daw kasi na ma-stress ka. Heist, wala naman sana akong gagawin. Gusto lang kitang makausap tungkol sa mga bagay-bagay dahil magkaibigan naman sana tayo noon, hindi ba? Seryosong tanong niya, hilaw ang ngiti sa labi na patango ako. Kakauwi ko lang galing Singapore. Nag-shopping ng konti and I have something for you nga pala. Bigkas niya sabay ng punta ng isang paper bag na alam kong galing sa isang luxury brand at nakangiting inabot niya sa akin. Para sa akin? Why? I mean, pasalubong ba to para sa akin? Nagtataka kong tanong sa kanya. Ang dami niya pang pasakalye, ayaw pa akong diretsahin. Yes, for you. Simula noon hindi pa kita nabigyan ng regalo kaya talagang sinadya ko yung bilhin para sa'yo, Selena.
Sa pagkakataong ito nakangiti na siya habang sinasabi ang katagang yun. Hindi rin tuloy ako nakaimik dahil sa sobrang gulat. Welcome to Montano family, Selena. Nakangiti niyang muling bigas kasabi ng lalong paglapit sa akin at hindi ko mapigilan na magulat nang bigla niya akong yakapin. I am sorry. I am very sorry. Hindi lang ikaw ang nagkamali. Mahina niyang bigas na labis kong ikinagulat. Hindi kasi itong inaasahan kong komprontasyon sa pagitan naming dalawa. Dahil sa muling paglapit ni Alina kay Selena, ito na ba ang simula ng pagkakaayos nilang dalawa? Mahanap na rin kaya ni Alina ang masayang buhay kasama ng lalaking minamahal niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.